pinadala to dito kasi tested na to sa track. So pag ganito guys, oh, napapansin nyo, yung injector medyo tabingi. Kahit konting-konti lang yan, hindi yan advisable. As much as possible, i-perfect mo na evenly spread sa left and right valve yung spray na injector mo. So pag ganyan, hindi na yan matalo sa akin. Tomorrow hopefully will be the last day na magtutuno kami sa KTM 4. And then hopefully after that, may takbo na natin one more time before race day sa Buriram. So we will be back again later tonight dito sa shop. Kasi it's early morning. Tulog muna tayo konti, tapos balik na naman. Alright, so habang ginagawa ko yung CRF, pinadala dito ni Halim yung isang unit namin. So, ang sabi niya, etong unit natin na Good Boy, dalawa kasi to. Good Boy Halim na sa atin, tapos yung isa kay Halim na under pa rin kay Good Boy pero sa kanya yung motor. Ako lang nagsusupport. Eto, personal natin. So, sabi niya, dalhin daw yung motor niya dito. I-copy ko daw lahat. Height ng suspension, height ng harap, stiffness, everything. So, eto ngayon yung atin. Exact same lahat. Yan. Tapos, eto yung kay Halim sa labas. Kompleto na, natakbo na kanina. So, eto yung isang unit natin. Papansin nyo, mas mababa yung crankshaft. Manubela, nandito. So, kaya kailangan natin gayahin lahat. Kaya pinadala to dito kasi tested na to sa track. So, gawin natin yan ngayon. Copy natin lahat para exact same yung tayo ng dalawang motor. Alright, so gawin natin. Let's go. So, eto, nakakabit na yung carbon. Okay na. Ito. Team Good Boy. X Halimis team. Dalawang KR. Twins. So, yan. Stable tayo na lang dito yung CDI at battery para malinis. Ito na yung wiring harness natin. Ha? Sobrang linis. Fuel tech wires yung gamit para goods lahat. So, dadalhin na nila to. Kakabit na yung makina. Testing na sa track, prepare for NGO. Alright. So, kakarga na. Okay na lahat. Ready for the engine na.
very bad day at track. Dala natin NMAX CRF ATM 450. Walang tumakbo ng maayos. It's December 5. So 8 days before the race. Eto, may power. After nung i-rebalance namin yung crankshaft, may power kaso sobrang nag-vibrate siya. Hindi daw swabe. Ayaw ng mga riders. Which naiintindihan ko naman, ang hirap talaga sa ng motor na ma-vibrate. So wala tayong choice. Isang after nung nagawa ito na general overhaul, kahapon pa lang ito tumakbo ulit. It's the next day after practice, general overhaul ulit kami. I-rebalance ulit, hoping na ibino pa, kaya pa magawa. So hopefully matapos namin lahat by tonight, and then tomorrow i-assemble tayo December 6. Alright, let's start. Ito yung lumang cam. Ito bago kong cam. Nagsusukat kami. Nag-check na kami ng clearance beforehand. Kasi yung motor natin naka-gasket. Naka-gasket pag ito yung nag-check na yan. Tapos bagong gasket na i-repeatin. It's not good. Kasi masasayang yung gasket. So ito, nakalasil pa naman. So, nagsusukat na kami ngayon. Ito ang salarin guys. Balance namin, very good. Alright, so ayan, buo na ulit for the second time after mag general overhaul. Si Chang M na pina-assemble ko kasi parang malas yung kamay ko. So nangyari kahapon, sana sasarado na to. Pag sara ko, ayaw umikot ng sigunyal. So meaning to say, yung pagka-align hindi maayos. So kailangan gawin ulit. So ngayon ginawa ulit ni Chang M kasi kahapon hindi siya nag-align, ibang tao. Ngayon siya lang mismo pina-align ko. So eto ngayon malalaman after niya higpitan yung crankcase kung naiikot na yung sigunyal, smooth, malambot, solve na yan. Dito pa yung ibang pyesa. Yan. Alright, check natin kung iikot. Alright. Ayan. Walang wobble. Smooth as butter. Let's go. Yan, kinakabit na yung drive gear, clutch basket, and etc. Right, so eto, sarado na kami. Flywheel side na lang, tapos head block, tapos aandar na to tonight. Baka bukas na kami mag-dyno kasi pinupulis na kami dito pag
late night nagda-dine ako. Sobrang ingay yung store. Ayos na, ready to start na. Test namin kung wala nang vibrate. Ito ngayon, napaandar na namin from the second time na nag-general overhaul kami, the third time na kinalas yung crankshaft at binalance at pinaline. So, ngayon, it's the best balance na nakuha namin ever since tumakbo tong motor na to. But it's not yet perfect 100%, but it's the best na nagawa namin dito when in terms of smoothness and vibrations, no? Ngayon, minamarkingan ni Chang M yung port, intake port para mag-match mismo sa throttle body saka sa manifold. Naka-assemble na kasi hindi namin, nagkamali-mali kami, hindi namin na-confirm before in-assemble yung makina. It's wrong. But wala na kami choice, wala na rin oras. So, iti-tape up lang namin yung intake. Ipo-port match ko yung dulo lang ng intake para diretso yung hangin from the throttle body, walang babanggaan. Kasi ngayon parang nag-step in siya. So throttle body malaki, tapos liliit konti, tapos papasok. So may turbulence, which is very bad for the engine. So yan yung gagawin natin ngayon dito. So ganyan guys, no, pag hindi ka nag-recheck sa lahat ng ginagawa mo sa makina, minsan you miss something. Tulad niyan, galing na kami general overhaul, mas madali sana mag-port and ang proper way sana mag-port, tanggal talaga yung head, hindi ko na makabot sa motor pag ganyan. Pero of course, this racing, pero as much as possible, I don't advise doing this. Wala lang talaga, pag wala ka ng choice, wala ka ng oras, kailangan mo mag-port match, ganito mangyayari. Of course, kailangan talaga ng eye protection. It's a must. But, eto nakikita nyo, reality lang to sa Team Good Boy. Gusto ko makita nyo yung mga, hindi lang yung highlights, mga behind the scenes and all. Dapat makita nyo yung struggles namin. Pero, again, I would like to repeat, I don't advertise you doing this kasi mali ito. Ang band-aid fixing lang to siya, hindi dapat ganito. Pero, when you have no choice, pwedeng ganito, but I don't advise it. Always double check your ports and everything para alam mo pag kinabit mo na lahat, okay. Okay, tingnan nyo, oh. Ang dumi ng motor, it's very risky, nasa intake. Well, nilagyan ko naman ng wet wipe sa loob, tapos tissue, tapos naka-tape, but still, it's not advisable. So, yan lang, lesson for everybody, share ko lang sa inyo. Alright, let's proceed. Napapansin nyo yung injector medyo tabingi. Kahit konting-konti lang yan, hindi yan advisable. As much as possible, i-perfect mo na evenly spread sa left and right valve yung spray na injector mo. So pag ganyan, hindi na yan matalo sa akin.
kakababa lang sa dyno ng motor. It's 5 something already in the morning. Oh. Maliwanag na. So, sabi ni Kwang, tulog muna siya. So, uwi muna siya. Fuel pressure leak kasi kami. So, yung tono, may dip sa graph. But overall, less vibration compared to all the previous setups. And then more power also compared to all the previous dyno runs and setups in the past. So, tomorrow hopefully will be the last day na magtotono kami sa KTM4. And then hopefully, after that, may takbo na natin one more time before race day sa Buriram. So, we will be back again later tonight dito sa shop. Kasi it's early morning. Tulog muna tayo konti, tapos balik na naman dito. See you later.